Magandang araw mga kaibigan. Ito, ang ating presidente, sobrang sipag. Biyahe na naman siya bukas, palabas ng bansa. Okay lang sana kung biyahe na may resultang maganda para sa mga nasa laylayan, mga naghihirap. Itong biyahe niya bukas, papuntang Singapore, kunuhay mag-attend ng conference doon. But in reality, ang main purpose niya is mag-attend ng 2023 Singapore Grand Prix, F1 Formula Shell Race. Parang ganito. Ito po yung balita. Marcos off to Singapore for conference and F1 race. F1 Formula Shell Grand Prix. Maalala ko, last year, nag-attend na naman siya nito eh. Nabati ko siya ng gusto kasi kauupo pa lang niya. Mamaya, September, umupo siya June 30, June, July, August, September. Hindi, July ata nun eh. Kauupo pa lang niya, nandun na, nagbiyahe na. Tapos nandun, nalaman ng taong bayan, nanood siya, I don't know, basta, siya, parang hobby, o na-addict siya sa racing. Pangmayaman ito, mga kaibigan. Mga elitista lang ang nag-a-attend nito dahil mahal ang bayad, entrance ba, hindi ka pwede dyan kung simple milyonaryo ka lang. Dapat super millionaire or billionaire ka para maka-attend ng ganitong F1 race. So, yun po, ang ating Pangulo. Ulitin ko conference daw sa Singapore. Ilang beses na ba siyang nagpunta ng Singapore? 10th Asian Conference, Economic Managers and Business Leaders. Yun naman palagi ang nirarason ng Malacanang basta magbiyahe ng presidente. Yung kausapin ng presidente ang mga business leaders with the hope na merong ma-attract na investors magpuhunan sa ating bansa. No question about that. Dahil kailangan natin ng investors. Work. We need to produce more work. Yung foreign direct investment. Kailang ang tanong, ilang billions na. Kasi 2022, yung 6 months niya, ang laki ng ginastos niya. I think mga 400 million pesos in yung 6 months niya, 2022. Ngayong 2023, 840 million pesos. So, ilan na to? 1.2 billion pesos na. Sa biyahe-biyahe lang niya sa abroad na makipag-usap daw sa mga negosyante. Okay sana yun kung may resulta. Kung nagtanim ka, may aanihin. May naani na ba tayo ng mga investors galing sa gastos natin itong pagbiyahe-biyahe ng ating presidente? Basta nagbiyahe ng presidente, na yan, automatic, ang daming alalay, pahit katulong. Kaya mabuti na lang nababatikos, napapansin, dahil ang dami yung delegation. Sangkaterba. Sinong nagbabayad? Tayo. Okay sana, kung magbiyahe siya ng ganyan, kailang pinipili lang yung talagang kailangan. Kailang sobra na pati katulong, bodyguard, mga sinasama, mga kaibigan. So, pagsasamantala yun. Tapos, wala namang resulta. Wala namang investments.
foreign direct investments as a result sa mga biyahe niyang ito, mag-attend ng business conference para makatulong sa taumbayan. Wala pa, as in, zero. Confidential daw. Tinatanong ng mga reporters, si DTI Secretary Pascual, nasaan yung investment? Confidential. Hindi daw pwedeng sabihin. Kalukuhan yun. Saka, ngayon, di ba naghihirap, mayroon tayong rice crisis. Hirap na hirap ang mamimili. Mabuti na lang, yun, may temporary solusyon, Band-Aid. Medyo nakabili ng mura ang mga tao, kailang temporary lang yun, hindi permanent. Kasi napilitan ang mga retailers, kahit nalulugi, magbenta ng murang bigas. Binigyan sila ng ayuda, 15,000 one time, kailang ang lugi ng mga retailers, 40,000 a week. So, kalokohan. Naghihirap ang taong bayan. Tapos, presidente, magliwaliw, mag-attend ng sporting event na pangmayaman. Ano yan? Matawag mo ba na empathy? Empathy, yung makarelate ka ba sa naghihirap mong kababayan? To me, it's not. Dapat matuto itong ating presidente ngayon sa ating former president, Tatay Digong. Hindi siya nagbiyahe. Napakaliit yung biyahe niya abroad. Kaya lang, nairaos niya tayo sa grabing krisis ng pandemic. Ang presyo ng bigas na control hanggang 40 lang pinakamataas. 30 pa nga. Malala nyo, pandemic tayo, ang average na presyo ng bigas, 30 to 40 lang, pinakamataas 40. Pandemic na yun. How much more kung hindi nag-pandemic? Baka malayo na tayo ngayon. Yung nakaangat na tayo. Maswerte tayo at meron tayong Tatay Digong na presidente nung panahon ng pandemic. Kasi kung ito pa, si PBBM, presidente nung pandemic, I don't know what happened to us. So, to me, kulang sa malasakit ang isang presidente, ang opinion ko lang ito, I'm sorry sa ibang pananaw, akin lang ito. Very irresponsible, uncalled for, para sa ating presidente na gagastos sa pera ng taong bayan, mag-attend ng F1 race pang mayaman. Sana naman ang presidente next time mag-isip. Hindi ba niya pwedeng maipagbaliban yun? Delikadesa o anong tawag doon? Pakikisimpatya sa naghihirap na taong bayan? Adik eh. Ano bang ibang kinakaadikan ng Pangulo? F1 race? Ano pa? Adik sa... hindi ko na lang banggitin. Alam nyo na kung saan siya naaadik. Baka nga, totoo yung sinasabi ni Maharlika. Adik siya nun. So, anyway, wala na tayong magawa dahil nandyan siya. Yun ang kanyang style. Magtiis na lang tayo. So, tiis. Hanggang kailan tayo magtitiis? I don't know. Kasi itong nangyayaring rice crisis ngayon, pati ang kanyang super ate na si Senator Amy. Grabe, kahapon, birthday, 106 birthday ni Apo Lakay Marcos. Nagbitiw ng maanghang na salita si Senator Amy patapsing sa kanyang kapatid. If our father will rise from the dead and declare martial law to save our country from this rice crisis. Grabe. Nag-martial law panahon ni Apo Lakay Marcos to save our country from falling into the communist hands. So ito ngayon, dahil sa kanyang junior, kagagawa ng kanyang junior, naghihirap tayo sa bigas.
na nung panahon ng tatay niya, tayo ang nag-export. Ito, may speech pa siya sa Ilocos Norte kahapon. Dahil birthday ni Apula kay Marcos. Sabi niya, your legacy will live on. Sabi niya, address niya sa dating Pangulo. I will do my best para yung iyong alaala hindi mawala. Hindi mawala. Kami, mga nakasaksi sa panahon ni Apo Marcos Sr., hindi mawawala sa amin. But sa presidenting ito, na walang malasakit, malayo siya, hindi like father, like son. I'm sorry. Kasi itong mga trying times na ito, okay lang sana magbiyahe siya to attend the business conference. Kailang yung mag-attend pa siya ng Formula Shell na race. That's too much. Masyado ng galibanting itong ating presidente. Kung personal niyang gastos, okay. But do you believe na personal niyang gastos ito? Wala. Sinabay lang yung business conference para maka-attend ng kinahuhumalingan niya na addict sa Formula F1 race na ito. See you for next video.